Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Another beautiful weekend ahead of us. Thanks God, it's Friday. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa, samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes, Agosto 12, 2016. At siyempre pa, makakaagapay po natin sa ating PTV4 Telestudio, walang iba kundi si Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang Friday morning. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City. The girl with a dimple in every smile. At syempre pa, walang iba kundi ang aking co-anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Luzuegro. Miss Zarina, good morning. Good morning ka, Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang maiinit na issue dito sa ating bansa. Live kami napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin po i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyo mga App Store. At kung gusto nyo naman na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayo mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating weekend edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan. Paghimay at pagsuri sa ilang maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at syempre pa, ang napapanahong talakayan natin sa ating hapag ng talastasan. Napakaaga nung guest natin. Yes. Narito na, kanina pa. Nakaka-pressure. At para sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 on your dial sa Metro Manila, kami po ay masusubaybayan nyo rin sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para po sa ating mga texters, nako, eto na naman tayo. Nakikiusap ako. Please lang, huwag niyong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi mabasa ni Miss Porcelana na may sakit pa rin hanggang ngayon ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please keep it short and simple. A beautiful Friday morning, Serena. Yes, good morning ka, Francis. Medyo, nag-improve na. Ano na rin? Unting Renz Verano na lang. Tsaka ano na lang. A little rest. Yes, Tama-tama little rest. weekend. Yay, wala ka oo ng nga. pasok Happy bukas. weekend. Okay. At makakapagpahinga ka na. Huwag ka na lang mag-aakyat sa mga bundok. Taga doon ako. Antipolo, bundok yun. Daling kanya muna sa patag ka mo, sabihin mo. Okay, at yung mga anong yan, pwede naman kayo mamasyal sa mga patag, wag naman sa bundok. Mahahamugan ka pa niyan. Okay, anyway, isang magandang balita. On a Friday. At ako'y, alam mo, marami ang talagang nagbaba ng kilay. Nung mismo, napakabihirang mangyari sa isang pangulo ang talagang humingi ng paumanhin. I am sorry. Ba Yes. talaga naman. It takes a man, It takes really a man para mag-stoop down ng kanyang sarili bilang presidente para humingi ng paumanhin. Ba, napakabigat nun.
Napakabigat na gawin yon. Sa isang pangkaraniwang tao, bihira ang nagsusori. Lalo na Actually, ngayon, para sa yung akin, mga pakikipagtrato sa kapwa. Nakasakit ka ng damdamin. Ikaw, hindi ka nagsusori. Alam kong hindi wala Kasi sa... wala naman po akong sinasaktan. Pero I believe na kapag humingi ka ng paumanhin, yun yung mas courageous para sa akin. Kasi hindi lahat matapang Yun na para nga, humingi ng it pasensya. takes a man to do Yes, that. Kasi nga, alam mo, and it really takes a man to accept mistakes. Correct. Hindi ba? Aba, bihira ang taong gumagawa niyan. Yung admit, Bihira kasi... i-admit mo yung pagkakamali mo. Oo, dahil ang Napakahirap din nun. Ang nangingibabaw pride. Pride, yes. Pride chicken. Lalo pa ito, presidente. Basta-basta ba? Talagang ako'y saludo sa gentleman gesture na ginawa ng ating Pangulo sa paghingi niya ng paumanhin kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At ipinaliwanag po ng ating mahal na Pangulo na hindi- bugso ng damdamin, emosyon, kung bakit niya nasabi yun. Yung lawak ng Yes. kinahaharap niyang pakikidigma Para laban sa sa droga. droga. Isipin mo yan. Kaya siguro, pero ako talaga, isa lang. Saludo ko, sir. Saludo ko, bihira ang gagawa ng ganyan. Actually, halos lahat naman sa atin, girl, pagka medyo naano tayo sa emosyon Nadadala ng emosyon. Nadadala talaga tayo. Oo, lalo Francis, ka na. Emotional Gaganon ka diba? masyado. Bigla ka mga bakit ka ganyan? Gaganon ako sa'yo. Oo. Pero di ko kaya sa'yo, ikaw naman. Kay Anthony mo lang kaya yan eh. Oo. At saka isa pa. Ako'y talagang bilib. Saludo. Palakpak ako talaga. Bakit? Kay Hidelin, yung ating silver medalist Yung sa ating Olympic. Olympiad. Ayan. Uy, tumanggap siya ng regalo mula kay 5 President. million ka, Francis. 5 million plus 2 million. Regalo niya sa mother niya. ng birthday. Happy birthday po, ma'am. Ikaw ba niregaluhan ni Cosme? Yung birthday mo? Wala. Munti ka na madulas. Muntik na. Tama na Mama yan. Raquel, sorry po Hindi, tinatanong ko lang kung niregaluhan siya dahil isipin mo si Presidente 2 Ay, million. si Dilin, oh. Ayan na. Silver medalist. Ayan. Ayan, taray, oh. Oo. Ganda ng ngiti niya. At saka Alam mo ba yung- yung second round, kung ikukumpara yung binuhat niya? Parang siyang nagbuhat ng isang motor pala. Motorsiklo. Doon sa second round. Naku, talagang Grabe, bigat. no? Pero kung titingnan mo, hindi siya muscle woman, ha? Oo. Wala kang makitang mga malalaking biceps, triceps sa kanyang katawan para mabuhat niya yung ganong kabigat. Abay, talaga naman. Oo, nakita mo, baldog-baldog ang katawan, ano? Di ba ang galing babae siya, no? Oo, pero kaya niyang buhatin. Katulad rin ni Sarina, no? Nabubuhat niya si Coach. Kaya ko din yan. Okay, sa ating words of wisdom for Grabe today, ka talaga. Sarina, ang ating Ano sinabi mo? ang words of wisdom Ayan na, natin. nadadala ko ng emosyon ko. Nako, Bihira Hindi. yan. Okay na, On a words of Friday. wisdom. Oh. Ang ating words of wisdom, ngayon po Friday morning ay, life is going to give you just what you put into it. Yan. Put your whole heart in everything you do. Yan. Sa buhay, kung ano po, Dahan-dahan. sa buhay, kung ano po ang iyong ibinigay, yun din po ang babalik sa iyo. Kaya ilagay mo ang iyong buong puso sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Mula kay Maya Angelou. Correct. Tama yon. Love begets love. Di ba? Hate begets hate. Parang si Hidilyn, di ba? Ah. Talagang binigay niya yung buong puso niya para sa ating bansa, para manalo po sa Olympics. Ayan. So, dapat ganun din po gawin niyo. Magbuhat. Hindi, wag Hindi, na yung buhat Bakit lang. magbubuhat? Ibigay Ibigay mo pala yung ang buong puso. puso mo. Oo. Katulad ng pagkakabigay mo ng puso mo Sa trabaho. sa trabaho. Trabaho. Pamilya. Dedikasyon sa Oo. pamilya, sa lahat Sa ng naging mga... education ko. Yes, sa iyong Dami, career, no? sa iyong successful Kahit career. sa mga trabaho sa bahay, binibigay ko yung puso Huwag mo lang ko kalimutan ang iyong love life. Siyempre, ang puso mo para sa kanya lang. Anthony, buhatin mo na. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 9 minutos, 49 segundos na. Makalipas ang alas 6 at narito na ang unang bulusok ng ating mga balita sa araw na ito ng Friday mula kay Mr. Audrey Goriseta. Okay, good morning, go! Narito na ang maiinit na balita dito sa Radyo Vision. Rio Olympic silver medalist Hidilyn Diaz dumating na sa bansa. Pangulong Rodrigo Duterte bibisita sa mga sundalo sa Sulu. At 10 bilanggo patay sa pagsabog sa Parañaque City Jail.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Isang heroes welcome ang sumalubong sa Rio Olympics 2016 silver medalist na si Hidilyn Diaz sa kanyang pag-uwi sa bansa kahapon. Matiyagang naghintay ang kanyang mga mahal sa buhay, mga kasamahan niya sa Air Force, mga media at maging mga tagahanga at taga-suporta. Kaya naman sa paglabas nito ay nagpalakpakan ang mga naghihintay sa kanya. Isang press conference din ang naganap sa NAIA pagdating ni Hidilyn. Matapos ang press conference ay lumipad siya patungong Davao kung saan nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang courtesy call ay nagkaroon muli ng press con kasama ang Pangulong Duterte. Nabanggit ni Hidilyn na gagawin niya ang lahat para makasungkit ng medalyang ginto ang Pilipinas sa susunod na Olympics. Sa iba pang balita, handa na ang militar sa Sulu sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Inaasahang dadaluhan ng 200 VIP at ng mga matataas na opisyal ng militar ang kanyang troop visit sa Camp Bautista. Sa pagbisitang ito ng Pangulo, inaasahan ng Moro Islamic Liberation Front na matutuloy ang peace talks sa paniniwalang mas madaling kausap si Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa usapang kapayapaan. Samantala, patuloy ang pagpapadala ng puwersa ng pamahalaan sa Patikul at ilang pambayan sa Sulu matapos ang pagdukot ng mag-live-in partner na sina Daniela Taruk at Levi Gonzalez. Muling giniit ng Malacanang na hindi ikinukonsidera ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapairal ng martial law. Sa pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, magkakaroon ng mga pagbabago sa bansa nang walang deklarasyon ng batas militar. Nauna nang sinabi ng palasyo na hindi hahantong sa martial law ang pagresolba ng Duterte administration laban sa malalang problema ng ilegal na droga sa bansa. There is no need to worry about martial law. As President Rodrigo Duterte has said, I want to make specific changes without having to do martial law. Samantala, pinaghahandaan na ng Duterte administration ang nalalapit na unang 50 araw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamunuan. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, sa halip na 100 days, ipakikita na ang mga nagawa ng administrasyon sa loob lamang ng 50 araw. Kabilang sa mga natatanging agad na nagawa ng bagong liderato ay ang paglagda ng Pangulo sa Executive Order para sa Freedom of Information o FOI. Pati na rin ang maigting na kampanya ng pamahalaan kontra sa iligal na droga. Nakatakda namang ipalabas sa Agosto 18 dito sa PTV ang 50 days sa serbisyo ni Pangulong Duterte. 10 bilanggo ang nasawi sa pagsabog sa Parañaque City Jail. Live via phone patch, makakasama po natin ngayong umaga si Lala Babilonia. Lala, magandang umaga. Magandang umaga, Audrey. Ikinagulat na lamang ng mga residente sa vicinity ng Parañaque City Jail ang narinig nilang pagsabog Huwebes ng gabi. 10 inmates ng Parañaque City Jail na may mga kasong may kaugnay sa iligal na droga ang ikinumpirmang patay ni Parañaque Mayor Erwin Olivares. 2 sa mga nasawing inmates ay umano'y mga Chinese national. Samantalang sugatan naman ang jail warden na si Gerald Bantag dahil sa tama ng shrapnel o mga fragment ng bomba. Ayon sa mga jail guard, bago mangyari ang pagsabog, nag-request ng isang appointment ang mga natarong inmate kay Bantag sa pagnanais na malipat sila ng selda. Ngunit ang mga ito ay may dala na raw na baril, balisong at granada. At bigla na lang nagkaroon na ng putukan at nangyari na nga ang pagsabog. Ngunit hindi pa umano nakukumpirma kung granada nga talaga ang pinagmulan nito. Mahigpit na ipinagbawal ang media sa loob ng kulungan sa gitna ng isinagawang clearing. Hindi pa isiniwalat ng mga opisyal ang identity ng mga natarang inmates. Kaya naman ang mga kaanak ng mga inmates na ito ay matyagang naghintay sa labas ng building ng Parañaque City Jail. Baka raw kasi isa sa mga nasawi ay kanilang mga kamag-anak. Gayon din sa People's Funeral sa Parañaque kung saan dinala ang mga nasawi. Sa huling parte ng meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Olympic medalist Hidilyn Diaz, isa-isa niyang binasa ang di umano'y mga pangalan ng nasawi sa nangyaring pagsabog. Ito ay sina Jackie Wang, Yong Han Kokay, Flores Jeremy, Dom Ronald, Oliver Sarial,
Warren Manampen, Danilo Pineda, Joseph Villaseñor at Jonathan Ilas. At yan ang pinakahuling balita mula sa Parañaque City Jail. Ako si Lala Babilonia. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Lala Babilonia. Sa iba pang balita, dengue cases tumaas ng 19%. Ayon ito sa Department of Health. Yan ang ulat ni Julius Tisamburon. Sa datos ng Department of Health, aabot na sa 19% ang itinaas ng kaso ng dengue sa bansa simula buwan ng Enero hanggang Hulyo. Ayon kay Health Spokesperson Dr. Eric Tayag, nasa higit 70,000 na ang dengue cases mula sa halos 60,000 noong nakaraang taon. Tinukoy partikular ni Tayag ang 47 barangay sa buong bansa na maituturing din daw na dengue hotspots. Dito sa Metro Manila halimbawa, kasama daw sa kinukonsiderang dengue hotspots ang Barangay Longos sa Malabon, pati ang Fairview, Novaliches proper at Payatas naman sa lungsod ng Quezon. Hinikayat din ng DOH ang mga ospital sa mga nasabing barangay na i-reactivate ang kanilang mga express lanes para sa mga inaasahang dagdag kaso nito. Ang Region 7, 8 at 11 naman ang nakapagtala ng mahigit dobleng kaso batay na din sa mga naunang pahayag ni Dr. Tayag. Kasama din sa listahan ng Ilocos Region, Central at Southern Luzon, Western Visayas, Northern Mindanao, Region 11 Davao, Soxargen, Cordillera Region at pati ang National Capital Region. Kaya payo ng DOH sa publiko lalo ngayong umuulan, maging malinis sa pangangatawan at siguruhing walang naiimbak na tubig gaya sa mga gulong o bubong na madalas pinamumugaran ng mga dengue-carrying mosquitoes. Para sa PTV News, Julius Tisamburon. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Sharina. Thank you. Maraming salamat, Mr. Audrey Goriseta, sa unang bulusok ng ating mga balita na gatid sa ating orasan. 17 minutos, 37 segundos na makalipas ang alas 6 at sa ating aparador ng Message Center, happy listening to Punong Barangay Conrado Garcia of Loqueb, Este Malasique, Pangasinan. Salamat po. Good AM, tagapanood po ninyo. Ako, More Power, Ronnie ng Tanzac, Cavite. Salamat po sa inyo. Good morning to all my family in Ilocos, Barangay Puro Masinghal. Rene ito. Thank you very much, Rene. Good morning, sir. Greet ko lang po ang papa ko na nagkakape ngayon, si Danilo Zamora. Maraming salamat po. Have a blessed morning sa lahat. Greet ko lang po ang lahat na nakikinig. Ito may Joy ng Lebak, Sultan Kudarat. Uy, maligayang pakikinig at panonood. Hi po kay Tatay Jing at Nanay Lisa na laging nanonood sa Radio Vision from Joanna ng Tagaytay City. Salamat po. Good AM mga bossing sa Radyo ng Bayan. Kay sarap ng gising, sabay kinig ng balita ng PTV4. Keep up the good work. Mabuhay po kayo. Donnie Makadangdang ng Davao City. Thank you very mucho. Dito naman po sa aking cabinet, good morning po Ka Francis. Number 1 po kayo dito sa puso namin, lalo na sa unang siglong nagbabalita. Naku, si salamat Jaime po. Ambal po ng Barangay Tagpaco, Hingoog City, Misamis Oriental. Maraming salamat po. Magandang umaga sa iyo, Ka Francis. Ma'am Zarina, pakibati lang po si Ma'am Cecil ng Cagayan de Oro at ni Bong Aban Sarangay ng PBS CDO from Bong Ruben Aban. Carpio. Yes po. CDO. Salamat po. Good morning, Sir Francis and Ma'am Zarina. I just want to greet my mother, Mrs. Norisa Sabdani. Hello, Ina. Kamaya Kaudaran. We miss you so much. Mula po kay Riens of Holosulu. Maraming salamat po. Thank you very much. And with that, pararaanin na natin ang unang sigwada ng ating provincial roundup. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin, Ka Francis, ang CDO Radyo ng Bayan. Kasama si Romy Kapinpuyan. Magandang umaga, maayong buntag. Romy? Yes, maayong buntag. Nangako ang Japan International Cooperation Agency or JICA, gayon din ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na pag-ibayuhin pa ang kasalukuyang flood early warning system ng lungsod. Matapos isinagawa ng JICA at PAGASA ang tributary assessment sa Cagayan de Oro River, desidido ang mga ito na i-improve ang kasalukuyang flood early warning na nilagay doon sa Puntod, Gauswagan Bridge, Rain Gauge sa Maasin Bridge at meron din ito dito sa City Hall sa Cagayan de Oro. Matatandaan na una nang nakapag-donate ang Korea
ng naturang warning system sa pamamagitan ng National Disaster Management Institute. Layunin ng early warning systems na maparating ang wastong impormasyon sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils, lalo na sa mga naninirahan sa gilid ng mga ilog upang mailayo sa kapahamakan sa ang mga buhay at ari-arian. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan. At susunod naman po ang Tacloban Radyo ng Bayan kasama si June De Leon. Magandang umaga, June. Go! Yes, maupay nga aga. Hindi sinangayunan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Eastern Visayas Chapter ang planong ilipat sa International Airport ang Tacloban Manila Flight. Malaki di umarong dagok ito sa maselang ekonomiya ng rehiyon at industriya ng turismo sa Rehiyon 8. Ito ang pinahayag ng mga local government officials, business leaders at mga biyaherong paroot parito sa rehiyon. Makaraang mapagalamang pumayag na ang tatlong airline carriers, ang Cebu Pacific, Philippine Airlines at AirAsia, na ilipat ang kanilang operasyon sa Clark sa isinagawang Senate hearing kung saan isinawalat ni DOTC Secretary Arthur Togade ang nasabing plano. Kamakalawa ay inaprubahan ng PCCI Regional Chapters ang resolusyong nagpapahayag ng kanilang pagtabahala sa nasabing plano at hiniling sa nasabing ahensya ng pamahalaan na pag-isipang mabuti ang plano dahil sa malaki ang magiging epekto nito sa industriya at ekonomiya ng rehiyon na bumabangon pa lamang sa pinsalang natamo sa Super Typhoon Yolanda. Ilan sa mga dahilan kung bakit matindi ang oposisyon sa nasabing plano ay ang negatibong epekto nito sa lumalagong industriya ng turismo, mas mataas na pamasahe, mataas na land transportation cost, adjustment of air freight cost, mas mahabang travel time at inconvenience sa mga pasahero. Mula DYCT 102.3 FM Tacloban City, para sa Radyo Vision, June De Leon, Media ng Bayan. Maraming salamat, June De Leon. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At syempre pa, mga kaibigan, narito na, kanina pa, napakaagang dumating. Iba talaga ang mga militar pagkausap mo eh. Talagang military time talaga. Nako, ewan ko. Pakilala mo na kagad, Zarina. Yes, kasama po natin ngayon live dito sa ating studio si Lieutenant Colonel Reynaldo Balido Jr., Philippine Military Academy spokesperson. At pag-uusapan natin ka, Francis, ang nalalapit na entrance exam sa PMA. Magandang umaga po, Sir Balido. Magandang umaga, Zarina. Magandang umaga ka, Francis. Magandang umaga po sa mga nakikinig, nanonood sa atin ngayong umaga. Okay, Zarina, siguro naman ito si Colonel Balido ay kilalang-kilala na ng lahat. Ngayon, magtataka sila, PMA spokesperson na siya. Pero saan siya nanggaling? Kilala mo, alam mo. Yes. Saan siya galing na institusyon? NDRRMC. Ayo, National Disaster Risk Reduction Management Council. Walang tulugan yun. Ay, nako, walang tulugan. Hindi na natutulog talaga itong taong ito. Anytime na tawagan mo ito, anytime, any given time, talagang bibigyan ka ng update. Pero ka, Francis, Sarina, ayoko naman na parang pag naalala lang kapag ka may disaster, di ba? So, parang ito, panibagong hamon. Karanasan naman, panibagong hamon para makapagbigay serbisyo sa ating bayan. Kailan ka pa kinuha ng ating Philippine Military Academy? Kinuha kanila dahil nakita nila ang potential. Nalipat po, nalipat. Okay, nalipat. Better. 2014 po ng June, nasa PMA na po ako. At unang sabak ko sa PMA, spokesperson na rin. Kagad? Opo. Although may mga ibang posisyon na rin akong nahawakan, pero concurrent pa rin akong spokesperson sa ngayon. Ayun. Ano kayo susunod? Pero ayaw mo na talaga, ayaw mo nang gunitain ang mga nakalipas mo sa NDRRMC. Sabi niyo nga po, hindi na natutulog. Napaka-challenging po na posisyon yung pinanggalingan natin. Alam naman po natin yan. Yung ating boss dati, si Undersecretary Benito Ramos. Magandang umaga sa iyo, sir. Nako, Ramos, isa pa yun. Isa pa rin po yun. Hindi rin natutulog yun. Na kahit na anong oras na tawagan natin, doon po natin siguro nakuha yung pagiging alerto pagdating sa mga balita. Now, bago natin puntahan na Colonel Balido, itong nais mong iparating sa sambayanan, kaugnay ng nalalapit na pagsusulit, sulit dito sa
Philippine Military Academy. How did you find your new job ngayon bilang spokesman ng Philippine Military Academy? Tulad nga po na nasabi ko kanina ka Francis, parang concurrent job ko lang po ito. Ang main na position ko po or trabaho ko po ay although related din sa mga kaibigan natin sa media, yung civil military operations. So pakikipag-engage sa civilian, sa ating mga partner stakeholders. Nasimulan ko naman po sa OCD, sa Office of Civil Defense. Yes. At tinuloy-tuloy na po natin. Ayan, talagang ano. Oo, kailangan ma-PR ka. Diba? Pag sinabi yung PR, yung parang masalita. Ma-approachable ka. Yes, attractive. Ganun. Yeah. At saka accessible. Ayun, accessible. Yun ang talagang kinakailangan dyan. Yung accessibility niya, talagang open ang line nito anytime, any given time. Now, anyway, ano na itong announcement ng Philippine Military Academy, Colonel Balido? Yes, Ka Francis, gusto kong kunin itong pagkakataon na ito na i-announce sa public, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, itong nalalapit na PMA entrance examination sa August 21 na po ito. Yung intro mo po, Ka Francis, kanina na Luzon, Visayas, Mindanao, right. Diyan din po kami magpapa-exam mula Luzon, Visayas at saka Mindanao. 39 na examination centers po yung na-put up natin or na-establish natin all over the Philippines. Okay, medyo naalala mo ba kung saan lugar yan? Para yes, sa Luzon. Pwede nating isa-isahin. Yeah, kung kaya ng oras natin. Of course, Metro Manila, may tatlo po tayong pinut up dito. Sa Manila area, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Quezon City sa UP Diliman, Mandaluyong sa Jose Rizal University. Okay, dito yan sa Metro Manila. Sa Metro Manila po. Okay, sa Luzon, sa buong Sa Luzon, we have Baguio City, of course, dahil nandun nga yung PMA. Lawag, meron po yan. Okay. Cagayan, Mountain Province, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Tugigaraw, Cagayan, Cabanatuan City, Tarlac, Pampanga, Lipa, Los Baños, Laguna, meron, bago lang po ito. Los Baños, Laguna, Palawan, Lucena, Naga, Legazpi, ayun po, dito sa Luzon. So, ang nakakuha mo, Region 4, Region 3, Region 5. Lahat po, sa we buong make Luzon. sure na covered po natin lahat ng region. Ang Visayas natin. Visayas po, meron yun, pupunta po ako sa Cebu. Kaya ako tinatanong kanina kung meron tayong Radyo ng Bayan dyan sa Cebu. DYMR, Radyo ng Bayan, susubukan Cebu. ko pong kontakin pagdating po namin. Kausap ko na si Ate Elena kanina actually. Hindi, maki-ano ka sa ugnayan sa ating network division para mabigyan ka ng magandang access at magandang accommodation doon para sa announcement na yan. Opo. So, ituloy ko po. Visayas, we have Bacolod. Okay. Bacolod, Tacloban, Tagbilaran, Dumaguete, Kalibo, Aklan, meron po. Ayun, doon po. Lahat po, major cities sa Visayas. And Mindanao? Mindanao, we have Zamboanga City, Ipil, Zamboanga, dito sa northern part ng Region 9. We have Butuan, Cagayan de Oro, Osamis City, Davao City, General Santos City, Tacorong, Iligan, Cotabato City, Sabungaw, Tawi-Tawi. Magtataka po kayo, magpapa-exam po rin po kami doon. And Kidapawan City. Ayun. So, sabi ko nga, in all major cities yes almost po. throughout the country. Opo. At August 21. 21, opo. So, one day lang yan, yung open. Opo, one day lang po yan. Sabay-sabay po lahat yan sa itong mga binanggit ko pong mga lugar. Sa tansya mo, Colonel, mga ilan ang maaaring, meron na ba tayong mga Kumbaga every listahan year. ng mga nag-signify ng intention? Marami na pong nag-signify, marami na. Kasi year-round po yung pagpapadala ng application. Okay. Kaya nga lang po, kung maalala nyo, implement na yung K-12 program. Dahil lang, banggitin ko po muna yung mga qualifications, no? Yes. So, dapat high school graduate. High school graduate dapat yung pwede mag-exam. Yung kanyang edad dapat 17 to 21 years old. Or more specifically, kung papasok siya sa April 1 next year, dapat hindi pa siya, dapat 17 na siya. 17 na siya and hindi dapat siya tatanda ng 22 years old. So kung April 1, 21 pa siya, pwede pa. So 17 to 21 basically. So nabanggit ko kanina ng high school graduate, single and hindi pa nag-aasawa. Of good moral character, syempre. Physically fit, mentally strong. Opo. And then, yung height,
Pinakamababa, 5 feet pataas. At saka yung general percentage average niya nung high school dapat 85. Now, nabanggit Ngayon, mo kasi high school graduate, Opo, Colonel. Paano kung hindi, hindi ba May senior high school. questionin Yun nga yung binabanggit ko yung kanina. K-12, okay. Yung tinatanong mo yung expected na mag-a-apply. Yun nga po, inire-relate ko dun sa K-12 dahil ang last na high school graduate po is nung 2015. Okay. At na-implement yung K-12 na curriculum, K-12, ang first graduate po natin ng grade 12 ay sa 2018 pa. So, ibig sabihin po, makaka-apekto yun sa aming recruitment dahil wala kaming applicant ngayon na fresh high school graduates. So, doon sa tanong mo na ilan or mayroon na bang nag-a-apply, marami na po nag-a-apply. Pero dahil nga doon sa implementation ng K-12 na dapat ang first graduate natin is 2018 pa, medyo ina-expect namin na mababawasan yung aplikante natin. So hindi pwedeng junior high school ka lang Hindi graduate? po. Kailangan senior. tapusin muna yung senior high school. Yes. Okay. Ano po ba dapat ng paghandaan para doon sa mga kukuha na exam? Exams, yung scope ng magiging exam, dapat pag-aralan nila yung kanilang algebra, basic math, algebra, trigonometry, science, mga ganon. Tapos sa English naman, mga comprehension, reading comprehension, sa mga grammar. And then part ng exam din yung para abstract reasoning, yung kung paano ka mag-isip. How about yung physical fitness? Kailangan ba talagang fit ka? Well, expected. Dapat fit ka dahil kung payat ka, pagdating ng training. Hindi, Ka-Francis, meron po kasing bago sila makapasok, pagkatapos nila pagdaanan yung entrance exam na unang stage, kung pumasa sila, tatawagan sila for physical medical exam. Yun naman yung second stage. Kung saan titingnan yung kalagayan ng kanilang katawan at kung doon pa lang ititest na sila kung kaya nila yung physical rigids ng training. Ayun. So meron doon ite-check na yung kanilang katawan sa push-up, sa sit-ups, sa pull-ups. So basically titingnan na yung kanilang kakayahan. Nako. Pagpayat talagang delikado. Ano daw po ang passing grade ayon kay Helen ng Calbayog? Passing grade sa entrance exam, hindi po kasi ang machine po magde-determine yan. Okay, wala now, pong yan, wala pong. Medyo hindi maliwanag masyado yung tanong. Yung magiging scholastic standing mo. Nag-graduate ka sa high school, halimbawa, para ma-qualify ka sa entrance exam. Yun nga po yung binabanggit ko kanina Francis, na ang isang qualification or isang requirement is that yung kanyang dapat grade ng high school is dapat 85%. Minimum 85%. Yun. Okay. Paano daw po kung pag na-discover na gay ang isang nakapasa? Pasok pa rin po ba ito? Alam niyo po Francis, hindi naman po kami nagdi-discriminate. Even during sa application pa lang, alam na natin yan, na nakikita na natin. Or kung sakali man na hindi natin nalaman at na-discover natin na nandun na sa loob, lumabas. Yung totoo, yung tunay. Nagladlad. Yun nga, hindi tayo nagdi-discriminate. For as long as nasusunod niya lahat ng regulations, nakakasabay siya sa kanyang kaklase, sa lahat ng requirements na accomplish niya, hindi tayo nagdi-discriminate. Pwede na si Anthony payat lang, no, kahit na matagpuan siya. Asan si Anthony? Ay, po. Yan po, nakikita niyo po siya sa inyong camera. Anyway, sir, matanong ko lang, once na nakapasa na, ano yung mga at stake or yung talaga masasacrifice kapag kadete na? At stake or yung benefits muna kaya? Sige, benefits din masasacrifice. Of course, pag nakapasok ng isang individual para maging isang kadete, full government scholar yan. Yes. Wala na siyang babayaran, libre yung kanyang tirahan, may ibibigay na allowance para sa kanyang training, yung kanyang uniforms, and other expenses, wala na siya. Basically, pagpasok niya, ang suot niya lang yung suot niya, yung damit niya. Yung damit niya. So, pag once na na-receive na siya, anyway, o nga pala Francis Sarina, once na, itong batch na kukunin namin is magiging members ng class 2021 na papasok sa April. So, once na makapasok sila, yun nga, wala na siyang aalalahanin, libre na lahat ng pag-stay niya sa PMA.
Okay. And yung yung sabi Challenge. what's at stake, syempre malalayo siya sa kanyang pamilya. Oo. For the first year na stay niya doon, hindi mo na siya makakauwi. Kasi yun yung essence ng training. Dapat mai-transform mo siya from a carefree civilian into a disciplined military na. Kasama yun. Okay. Kinakailangan na makayanan niya yung ma-detach siya. Detach yun di ba? Napakahirap. Detachment. Napakahirap nun. Katulad mo siya, hindi makatiis si Cosme. Na hindi ka makita. Pero paano daw itong mga nakapasa? Na paano pag nagmamarcha daw at medyo hindi talagang yung katulad ng normal na kadete at medyo commending ng konti. Ayun po. Hindi nawawala yun. Francis, yun po yung sinasabi ko na dapat makasabay siya. So, kasama po sa regulation niya na dapat pag magmarcha ka, snappy ka, tuwid ka. So, kung hindi niya nasunod yun, kasama sa pag-violate ng regulation yun. At yung pagkain dyan nako, may dinomero yan Pag pumilantik ang daliri, disqualified ka na. Oo, delikado. Lalo na kung nakamanicure pa siya. Nako, delikado. Pag may bawal naman na yun, syempre manicure. Hindi mo huwag mong karapatan niya yun. Huwag mong alisin yun. Pinapakailangan, ipakita lang niya pagka magiging isang magiting niya. Okay. Allowance. Huwag mo nang sabihin yung allowance. Pero yun, monthly, ano po? For the next 4 years. Yun nga yung binabanggit ko pong benefits kanina. Once na makapasok sila. Lahat na libre. Meron naka-allocate na intended para sa training nila, sa uniforms nila, sa mga training requirements, kasama ng po lahat yun. Mga ilan ang slots natin for this year? For this year po, we are, or every year naman, 300 to 350 po yung tinatanggap natin. At saka mga babae rin, ano? Opo, mandated na po tayo sa batas na tumanggap ng babae. In fact po, yung klase namin, ang pangatlong klase na mayroong babae na sa klase namin. Tapos pagka-graduate, ano na yung position nila? Iba-iba po. Iba-iba sa kanilang kakayahan. Pero nililimit sila sa mga combat duties dahil may mga kailangan na isaalang-alang sa pangangailangan ng isang babae. Tulad ng kung yung kanilang period, mga ganon. Kasi pag nasa combat duty, kadalasan mahirap. Nasa bundok kami. So hindi sila wala namang butika doon. Although may baon naman siguro sila, Francis. Pero ang ibig ko pong sabihin, yung kung nasa bundok po kami, kailangan yung hygiene, kailangan masiguro talaga namin yun Hindi, lagay na lang siya sa opisina ng spokesperson. Nandun sa spokesperson talaga. Kadalasan po ganun. Office na lang siya. Francis, nasa mga ibang, we call it AFP, Occupational Specialty. Yung iba nasa finance, mga gano'n, nasa supply, mga gano'n. Although, mayroong mga nakaranas na yung mga first graduates. Ba talaga naman, ano? Ang galing. Talagang marami na. Yung mga first graduates. Talagang niya yun. Passion na nila talagang maglingkod sa ganung paraan. Kasi, sabi nga nila kasi naman, Colonel, alam natin, yung kaya daw gawin ng lalaki, kaya na rin gawin ng babae. Di Tama ba? ba yun? Nakita niyo po si Hidilyn, di ba? Kaya niya buhatin yung isang na hindi natin nakalain. Naririnig ko kanina yung discussion niyo, wala siyang mga toned muscles. Pero kasi po siya, hindi siya bodybuilder, weightlifter po siya. So, yun talaga yung ginagawa niya, yung magbuhat. Pero hindi para magpalaki ng katawan. Pero ibig sabihin, sa ganong kabigat na bubuhatin mo, imposibleng hindi ka magkaroon ng triceps o muscles. Dahil hindi gawang biro yung binuhat niya, di ba? Naririnig ko po yung kanyang interview kahapon. Ang sabi niya, parang hindi siya nag-settle lang sa silver. Gusto niya sa next... Lalahok siya dito sa Tokyo Olympic. Next 2020. Okay. Okay. At eto po ba sa bahagi ng akademya, naiwasan na po ba ang mga hazing ayon kay Richard ng Caloocan? Hindi po natin tinetolerate yan. Alam naman po natin na may batas, may yung anti-hazing law. At kapag may nag-violate dyan, harap siya ng criminal case. So, hindi natin tinetolerate. Ito, hindi itatanong ni Sarina. Ako na magtatanong. Kamusta po ba ang buhay ng isang kadete?
Lalo Sana na may yung dala akong kadete ngayon, no? Para sila ang Lalo na yung masagot. malalayo ka sa minamahal mo, sa mga irog mong ano. Sacrifice po yan. At the same time, service. Dahil Mahirap, ano talaga? bukasyon na yan eh. Yung ating mga kadete, alam nila yung pinapasok nila. Pero pwede silang dalawin doon. Opo. Meron namang Time. mga schedule time na madadalaw yung kadete. Weekends usually po. Dahil yung weekdays nakadedicate sa academics nila and other cadet activities. So, ang window of dalaw sa kanila is usually weekend. Pero pinapayagan nyo rin sila makadalaw sa kanilang mga pamilya. Meron pong schedule din po yan. Like ngayon, yung ating graduating class, nasa finals nila ngayon. After yung iba sasabay sa magpapa-exam, sasabay sa amin. After nung exam, diretso na silang break, yung kanilang break sa academic term nila. So, mayroon din sila, tulad po sa normal na sa mga outside na colleges at saka universities, mayroon po silang academic break. Academic break. Sir, lieutenant ba ang tawag sa kanya pagka-graduate ng lahat? Opo. Ang pinakamababang rango. Opo. Commissioned officers na po sila after graduation. They will join the Air Force, Army at saka Navy. Lieutenant para sa Air Force at saka Army. Ensign naman para sa Navy. Ensign. Ba't may kikilala kang Ay, wala po. Nagtanong lang po ako. Police meron. Pag Talaga, nagtanong lang po ako. Iba po yung PNP. Meron na rin pong meron na rin pong academy, separate na academy yung PNP. Yun yung Ay, ganun ba? Pero anyway, sa panahon ng kanilang stay, ilang bali? 4 years sila sa loob? 5 years? Minimum 4 years. Kasi minsan yung iba merong mga reasons kung bakit we do not call it suspension. Umuulit. Minsan dahil sa kalusugan, sakit, sick leave, we call it sick leave. Minsan naman medyo hindi niya na pasa lahat yung kanyang academic subjects. So minsan umuulit sila. So sabi ko at least 4 years. Paano naman yung nag-quit? Kunyari sa unang linggo, ayaw na niya. Kasi Hindi kaya. sa pamilya, Marami yung physical. pong cases na gano'n. Maraming cases na gano'n. Loss of interest, mga gano'n. Hindi nila makaya yung pressure. Training, Pero yan pwede pa rin silang bumalik ulit. Oo, pwede pa ba or block na sila sa listahan? May blacklisted mga na. cases na barred na sila. Ayun. May mga cases na once na ganong reason kung bakit sila lumabas, may mga barred, mayroon na po kaming listahan ng mga ganyan. Makakatulong ba yung pag-revive ng ROTC sa schools, lalo na sa pagbuo ng patriotism ng mga kabataan? Oo, malaking tulong talaga yan dahil lalo na ngayon na ginawang optional yung ROTC, medyo nababawasan na yung kaalaman ng ating mga kabataan about patriotism. Hindi na lang yun, Colonel, dahil nung high school ako, naalala ko may PMT pa eh. Yes, may diba? Citizens Army Training naman sa amin noon, CAT. Sa amin PMT noon. Philippine Military Training naman noon nung sa high school. Kaya pag graduate mo ng high school, meron ka na ring idea about dito Correct sa ganito. po. Doon pa lang, high school pa lang, Right. nakikita mo na kung sino yung May pagmamahal yes, sa bayan yung talaga. kanyang inclination pupunta sa military. Yes. Kasi masigasig na yun na sasama sa mga training. High school pa lang. Ay, Lalo na pag nag-ROTC na. Tuwan-tuwa na kami noon, no? Pag PMT, time, nako, naka-boots ka, naka-patig ka. Uniform, matikas. Uniform ka, tapos Ano yung belt, yung kulay gold? Hindi, ano yun, tanso yun, bronze yun. Na nililinis lang, kaya nagiging parang gold. Gold, okay. Actually, nabutan ko naman yung CAT nung high school, pero yun yung papawala Citizens na sa... Army Training yun. Oo, yun yung papawala kababaihan na sa... yun. Yes. Yun ang counterpart. Pinahuhuli po ba ang nag-awol ng isang kadete o pinababalik lang? Ano po, hindi po namin kasi ina-advise yung nag-aawol. Kung ayaw talaga po nila... Ayaw, pwede na lumabas. Lumabas sila ng maayos kasi marami pong napeperwisyo pagka nag-aawol sila. Baka mamaya madisgrasya pa siya on the process ng kanyang pag-aawol. So, ang ginagawa po namin, binabalik po nila natin sila sa loob ng PMA pagka nahuli. And then, yun, kakausapin na kung ayaw talaga, mag-resign na lang. Lumabas ng maayos. Oo nga. Pero would you advise siguro, maganda na kung papasok ka sa Philippine Military Academy, maganda yung single ka? Wala kang... Nabanggit ko po kanina, dapat single. Single and Hindi never pwede been na married. may,
Kasi, may obligasyon, Oo, bawal po yun. Mahirap. Never been married. Paano kung hindi kasal pero meron siyang anak sa pagkabinata? Dinidiscourage din namin yun. So, kasama rin yun sa, yung single, never been married, may kulang dun eh. Has no obligation, parenting obligation. Dapat. Okay. Kasi, mahahati yung kanyang Atensyon. at saka, hindi niya makukonsentrate yung kanyang pag-stay sa academy kung may naisip siyang naiwanan sa labas. Hindi ba yun parang inspiration niya ngayon para... Nandun na, inspiration, pero mas malaki kasi yung kailangan na Obligasyon mo devotion na dapat nandun yung attention niya sa Kaya pagtitraining. hindi po pwede yung ganyan, love muna. Okay. So before totally winding, Colonel, ang iyong mensahe at ika nga'y paanyaya pa rin. Opo, ito ba? Kinukuha ko po or nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito para may announce itong upcoming PMA entrance examination sa Lunes, sa susunod na linggo na po ito, August 21. Okay. Yung ating mga kabataan dyan na gustong pumasok, pumunta lamang po kayo kasi meron na pong mga nag-apply. Pero po sa mga hindi nakapag-apply pa, yung Bukas mga in-announce nating examination centers kanina, bukas po para sa mga walk-in applicants. So, dumulog lamang po sila doon. Dalhin lang yung mga basic requirements, yung birth certificate nila, yung kanilang high school report card high school report card or Form 137 or Form 138. Magpapatunay na yung kanilang grade ay 85. Magdala rin ng 2x2 picture with white background. Dalawang lapis, yung Mongol 2 kasi yun yung gagamitin nila during the exam. At saka valid ID, yung kanilang student's ID, kung may driver's license na sila. Magpapatunay na sila yung mga tao na yun. Okay, simultaneous yan, August 21st. 21 po. Opo. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. At kung sakasakali po, mapapasyalan nyo pa yung ibang mga centers ninyo doon, meron po tayong 33 radio stations nationwide. Na Radyo ng Bayan. Kinakausap po ako ni Ate Elena kanina. Ipapatch kita next week pagka nasa Cebu na ako. Sige. Okay. Maraming salamat for your time, Lieutenant Colonel Reynaldo Balido Jr., ang opisyal na tagapagsalita ng Philippine Military Academy. More power and good morning, sir. Thank you, Ka Francis. Thank you, Sarina. Thank you po, sir. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan. 47 minutos, 27 segundos. Makalipas ang alas 6 para sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Narito po ang Naga Radyo ng Bayan kasama si Jane Betito. Diyos marhay na aga. Jane, go. Diyos marhay na aga. Department of Labor and Employment Bicol nagbabala tungkol sa mga bogus na inspector na nangungotong. Mariing sinabi ni Dolly Bicol OIC Regional Director Attorney Maria Carina Trivilla na hindi pinahihintulutan ng ahensya ang panghihingi ng pera o pabor ng mga kawani nito sa sino man at anumang sektor ng lipunan, empleyado man o employer. Ito'y kasunod ng natanggap ng mga ulat na mayroon daw mga taong umiikot na ginagamit ang pangalan ng Dole at nangungotong. Matatandaan na noon lamang Marso ay nagpalabas na ang paunang babala ang Dolly Bicol patungkol sa bogus inspector na nambibiktima ng mga employers. Ang modus ay tinatakot ang mga employer sa pagsasabing mayroong mga labor violations sa kahihingan ng kotong simula 5,000 hanggang 50,000 piso kapalit umano ng Certificate of Compliance sa General Labor Standards at Occupational Safety and Health Standards. Para sa Radyo Vision, Jane Betito sa DWRB Naga, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jane Betito. Puntahan natin kagyat Radyo ng Bayan, Palawan with Damian Lacasa Jr. Damian, mayad na temprano. Go! Yes, maraming salamat Sir Francis. Mayad na temprano, umaabot na sa mayigit 100 kataong drug users ang sumuko na sa Puerto Princesa City PNP Mendoza Station sa gitna ng patuluyang pagkasa ng Oplan Tokhang. Ayon kay Police Senior Inspector Oligario Salvador, Puerto Princesa City PNP Mendoza Station Chief, may 500 individual na umunang gumagamit ng droga ang nakalagay sa kanilang listahan. Base na rin sa impormasyong kanilang natanggap mula sa mga opisyal ng 66 na barangay sa Puerto Princesa. 40 barangay ang sakop ng Puerto Princesa City PNP Mendoza Station, habang 26 naman na barangay ang saklaw ng Irawan PNP Station.
Sa panayam, sinabi ni Police Senior Inspector Oligario Salvador na kumpiyansa siya na lolobo pa ang bilang ng mga susukong drug dependent sa mga susunod na araw. Ito'y dahil anya sa mas pinaigting nila ang kanilang kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Nitong araw ng Sabado at Linggo, sinuyod ng tropa ni Salvador ang ilang mga kabahayan sa syudad at tinumbok ang mga nakalagay sa alarang listahan at inabisuhang sumuko na sa mga otoridad. Anya, sumailalim sa rehabilitasyon at counseling ang mga sumusukong gumagamit ng illegal drugs, maging sila man o users o pushers. Ngunit babala ni Salvador, kung muling gagamit at magtutulak ng droga ang mga sumuko matapos magda sa kanilang undertakings, hindi sila mag-aatubiling sampanan ng kaso ang mga ito. Wala pang kilalang personalidad o opisyal ang sumuko sa 3 PNP police station sa Puerto Princesa. Ngunit sa Palawan PNP Provincial Office, sumuko na kamakailan si dating Vice Mayor Edgardo Trinidad ng bayan ng El Nido na umaming matagal nang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Si Trinidad ay kasama sa 27 opisyal na binunyag ni Pangulo Duterte na anyay nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Yan muna ang ating report para pa rin sa Radyo Vision. Ako si Damian Lacasa Jr. mula sa DWRM, Radyo ng Bayan, Palawan, Media ng Bayan. Thank you very much, Damian Lacasa Jr. Narito naman po ang Davao, Radyo ng Bayan, kasama si Peng Alinio. Magandang umaga, Peng. Go! Magandang umaga sa Rina at Francis. Sinagdagan pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 milyong pisong gantimpala bilang dagdag sa 5 milyong pisong natanggap ni Heidelin Diaz na nakakuha ng silver medal sa Rio Olympics sa Rio de Janeiro sa weightlifting. Masayang sinabi ng Pangulong Duterte Huwebes ng gabi na nararapat lang ang karagdagang gantimpala kay Diaz na nagbigay ng malaking karangalan sa bansa at hindi anya madali ang sakripisyo ni Diaz para makuha ang kanyang minimiting medalya para sa bansa. Malaki naman ang kasiyahan ni Diaz na natanggap na premyo at anya ay ibibili niya ito ng lupa katabi ng kalambahay at magtatayo ito ng isang gym. Si Diaz na nakatakda na bumalik sa kanyang bayan sa Zamboanga ngayong araw, Biyernes, para sa isang hero's welcome doon. Nasabik na ito makita ang kanyang mga kaanak at mga kaibigan matapos na 3 buwan din itong hindi nakauwi dahil sa kanyang pagsasanay bago sumabak sa Rio Olympics. Isang house and lot din mula sa Deca Homes ang karagdagang premyo ni Diaz ayon kay Philippine Sports Commission of PSC Chair William Ramirez, kung saan ngayon ay isang memorandum of agreement sa pagitan ng Deca Homes at pamahalaan ang lalagdaan para dito. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, nag-uulat. Maraming salamat, Peng Alinio. At sa puntong ito, alamin natin ang ating weather outlook for today. Mula sa Forecasting Center ng Pag-asa with Mr. Benison Esparejo. Benison. Okay, babalikan natin si Benson. Ito na muna. At medyo ini-establish pa. Yan ang tunay na lalaki. Ang maghingi ng sorry, sincere. May natatandaan po akong nag-sorry pero hindi naramdaman ang kanyang sinseridad. Pakibate ang magigiting na security guards dito sa Catanduanes State University. Maraming salamat po. More power from Dongski. Wow. Hi, Ma'am, Sir. Good morning. Advance happy birthday to Samer Abubakar. Galing from Apo Kida Hijail of Southern Arabi, Siocon, Zamboanga del Sur. Okay, happy birthday. Good Ka Francis at Jarina. Sana matapos na itong drugs para masaya naman ang Pilipino si Fermin Mercader ng Bilyaba, Leyte. Okay, let's pray. Sana lahat ng tao magdasal para di mapahamak si Pangulong Duterte kasi siya lang ang pag-asa ng Pilipinas. Vic Talingting ng Cagayan de Oro City. And finally, good sir, ma'am. Bakit dyan sa Manila maraming adik pinapatay dito sa Mindanao? Wala. At mga mayabang pa. Allen Rajak ng Sirawai. Dito naman po sa aking cabinet,
Hi po, pakibati lang po si Jeziel Duterte, nanonood po siya sa ngayon. Thank you. Good morning po Kuya Francis at Ma'am Zarina. Araw-araw po kami nakikinig sa Radyo ng Bayan. Salamat po. Si Emily salamat Peñalba ng Purok 7 Kataga, Pio Duran Albay. Good morning Ka Francis, Madam Zarina. Pwede po ba akong i-greet mga kapatid ko sina Ferdy, Alfredo at Celso, nakikinig ng Radyo Vision always. Maraming salamat po Menchi Balo ng Sipalay Negros. And good morning po Sir Francis at Ma'am Zarina. Tuloy po ba ang barangay election ng Kapitan sa October from Mr. Reynaldo Valderrama ng Vera Catanduanes? Yes, tuloy po at binabati ko po ng happy viewing si Sir Joel Baseberon kasama po kanyang mga alagang pusa na nanonood ngayon ng Radyo Vision. Hello po. Pati meow nanonood Yes, sa atin. nanonood ng Radyo Vision. Abo talaga naman. Okay, sige na. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula sa Forecasting Center with Mr. Benizon Espareja. Benizon, magandang umaga. Go! Yes, good morning po sa inyo, Sir Francis, Ms. Sarina, at din po sa ating mga viewers ng Radyo ng Bayan. Sa ngayon po, meron pa rin po tayong habagat or southwest monsoon na siya nakaka-apekto sa ilang lugar sa Luzon and Western Visayas. Particularly dito po sa mga lalawigan ng Zambales and Bataan, gayon din po sa Pangasinan, sa Mindoro, mga lalawigan din po ng Palawan, Cavite at Batangas. Monsoon rains po ang aasahan within the next 24 hours. Katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan, posible po magdulot ng flash floods and landslides. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Ilocos, gayon din po sa Cordillera, sa Batanes, Babuyan, and Calayan Group of Islands at maging sa Western Visayas, maulap na kalangitan po na may kasamang mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, asahan pa rin po ang bahagyang maulap na kalangitan, minsan ay magiging makulimlim at asahan pa rin po ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Temperature po natin sa Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Meron din po tayong gale warning sa mga baybaying apektado ng habagat. Kabilang na po dyan ang Metro Manila, baybayin ng Cavite, Occidental Mindoro, at Western Coast ng Batangas at ng Palawan. Umaabot po ang mga pag-alon from 3.4 hanggang 4.5 meters. Kaya hanggat maaari po ay huwag po muna pumalaot ang ating mga kababayan na may maliliit na sasakyang pandagan. Sunrise po natin ay kaninang 5:41 ng umaga at ang sunset naman 6:20 ng gabi. Sa ngayon po meron tayong LPA na malapit sa ating Philippine Area of Responsibility na minomonitor. Huli itong namataan 1,700 kilometers silangan ng kasiguran ng Aurora at inaasahan po na magpapalakas din ito ng habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw. Ang ating pong Philippine Standard Time ay 6:57 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benizon Espareja, nag-uulat. Okay, thank you very much, Mr. Benizon Espareja ng Forecasting Center para sa ating weather outlook on a weekend. Samantala, habol natin to. Good morning po, Ka Francis. Tanong ko lang po, meron na bang nag-surrender na artista tungkol sa droga? Parang laylo ngayon, mga artista, animoy, walang gumagamit. Mula po kay Ernesto Barcial ng Hernani Eastern Samar. Maraming salamat po. Titignan natin yan. Good morning, sir. Greet ko ang taga General Santos City, Agbon family, Loren and Panilagao family. Maraming salamat po. Happy viewing, happy listening. Narito naman po nagpapabate ang mga taga DY City, Radyo ng Bayan Tacloban. Okay. Sina Sir June, Bobby at Kurt. Maraming salamat po at more power daw po sa Radyo Vision. Okay. Thank you so much. Nako. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga texters, Luzon, Visayas, Mindanao. And Ako with that, po, Zarina. si Zarina Lusuegro. Kung na-miss nyo ang aming edisyon, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Okay, at ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ni Mr. Audrey Goriseta at ang Radio Vision family. Nag-iwan ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a blessed and beautiful weekend ahead of us. God bless until next week. Maraming salamat po.